Diyos mio, Marimar, mga sangkay, patuloy po ngayon na kinukuyog itong si Marcoleta. Okay, mga sangkay, ito na. Pag-usapan po natin itong patungkol kay Marcoleta na hanggang ngayon, mga sangkay, kinukuyog po siya ng mga eksperto, ng mga kilalang politiko, at ng mga influencer, mga sangkay na ngayon ay nagsasalita na. Kasi, paano ba naman mga sangkay? Sa posisyon niya sa West Philippine Sea, di ba dapat pro-Philippines po siya or pro-Filipino? Pero bakit tila baga yung dating ng ganyang sinasabi, parang pabor po siya sa China? Ito mga sangkay, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na. Alam nyo sa usapin ng West Philippine Sea, dapat walang ano tayo dito. Baga, walang DDS, walang dilawan. We are all one because we are all Filipino. Mga sangkay. Pero, tingnan nyo po itong video ni Marcoleta, mga sangkay. Ito po kasi yung pinakalat po ito ngayon ng ABS-CBN. Ayan po. Kinalat po yung viral po ngayon itong video ni Marcoleta. Nakalat na po ngayon sa Pilipinas. Kinalat po ng ABS-CBN News na naman. Nagkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Kita nyo mga sangkay. Alam nyo kung buhay pa si ano? Kung buhay lang si Antonio, si General Luna, lahat ng masasakit na salita baka pinagsisigawan na po itong si Marcoleta. Sabi niya, ano ba ang pinag-aagawan natin dito? Ano ba ang mga pinaglalaban natin dito? Alam mo yung naging senador ka pero hindi mo alam. Talaga ipagpapatayan natin dito? Ipagpapatayan natin dito. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? You see, mga sangkay? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Kita nyo mga sangkay? I-give up yung Kalayaan Island. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Dito mga sangkay, binasag na po siya. Eto, si Lacson nagsalita na din. Mga sangkay. Si Lacson. Pero unahin muna natin to. Maganda tong komentary ni Coach Jared. Pakinggan po natin. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Ngayon nga mga sangkay, parang todo depensa na po si Marcoleta tungkol po dito sa statement niya. Pero mali na yung statement niya eh. Ano ba talaga yung pinag-aanuhan natin dito sa isla natin sa West Philippine Sea? Tignan pagka yung, alam mo yung stand niya, hindi pang Pilipino, dapat kahit DDS ka, Pinoy ka pa din. Atin pa rin yung mga yan. Diba? For something that is not even within our EEZ. Tanga, teritoryo nga yan eh. Bobo ka talaga. Ang bobo mo, Marcoleta. Ang bobo-bobo mo. Sobrang bobo mo. Promise. Ba't naman ganun? Grabe naman yun. Or nabobo lang siya dahil siguro sinungal ka na ng pera to ng China. Uy, alak ka man. Totoo kaya ito, mga sangkay? Ay, si Coach Jared nagsalita nun. Sinaksak sa ngala niya, kaya yun, di na mabawi.
gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. Ayun na. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality of Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Ano mga kababayan, no? I've never heard a senator in the Philippines state anything related doon sa sinabi ni Rodante. Tako. Hindi nag-a-apply ang EEZ at ang UNCLOS sa mga isla. Tanga. In fact, nagge-generate pa nga ng territorial waters yan eh. 12 nautical miles. Okay lang na beyond siya sa EEZ natin. Kasi they are territories of the Philippines. Parang US mainland, tsaka Hawaii, tsaka Guam. Oh, correct. Ganun siya. Ano i-give up ang KIG? Yan, tagal-tagal lang nasa Pilipinas yan. 1970s pa, kinlave na ng Pilipinas yan eh. Correct. Instead na ang sinasabi niya, bakit nandito sa lugar natin ang China, tayo pa ang kinu-question. Tayo pa ang kinu-question itong hayop na to. Imagine mga kababayan, palbawa ganito, yung kapitbahay nyo, nagtayo ng tree house sa puno na nakatanim sa loob ng bakuran nyo. At ngayon, mga kababayan, pinapaalis mo. Huwag ka magtayo ng tree house dyan. Puno ko yan. Nasa teritoryo ko yan. Puno ko yan. Yan. Ngayon, darating yung pinsan mo or tito mo or kaibigan mo, darating, pinakita mo yung bahay. Tapos sasabihin sa'yo, putulin mo na lang kasi yung puno para walang away. Bigay mo na lang sa aming bahay mo yan. See how stupid it is? See how stupid it sounds? Ay, nako po, aray ko. Nako naman, Marcoleta. Ewan ko ba bakit ganito po mag-isip yung mga DDS? Di ba dapat ano sila? Kung tutuusin, kahit po sila ay DDS, dapat yung pinapanigan pa rin po nila ay yung bansa po natin. Tila baga ang datingan, sige parang walang gulo, ipamigay nyo na yan. Okay lang yan. Alam nyo kapag kaganyan, kung ganyan ang naratibo, ang Pilipinas ngayon, kakaunti lang. Alam nyo yung mga naunang mga bayani natin, like Jose Rizal, sila General Luna, nakipaglaban po yan para sa kalayaan ng lupain natin. Kasi kung hindi po nila pinaglaban yun, malamang sa malamang baka Palawan lang yung atin. Baka Palawan lang ang Pilipinas. At pinamumugaran ng ibang mga lahi ngayon, ng ibang mga parte ng ating bansa. Pero pinaglaban nila yan. Hindi nila sinukuan yan. Then, mayroon tayong senador ngayon na iba po yung naratibo. Tapos sasabihin na, hindi ko naman sinabing ipamigay sa China eh. Kakasaabi lang eh, di ba? Ang gawin natin, ipamigay natin yung Kalayaan Island. Alam nyo yan, mga sanggay, yung dyan sa West Philippine Sea at iba pang mga isla dyan na na-occupy natin. Mas marami pa yan during Ferdinand E. Marcos. Sa diyang mga bugok lang yung mga sumunod na namuno. During the time of Ferdinand E. Marcos, kagaya din po ni PBBM, yan ang ginawa ng tatay niya. Actually, si BBM sumunod lang sa yapak ng tatay niya. Kasi noon, ang West Philippine Sea, ang may South China Sea, mga sangkay, bantay sarado yan. Yung maraming isla na bantay sarado, pabor sa atin. Sa sobrang lakas ng Philippine Army noon ng ating bansa, yung pangdepensa po natin, nandyan po talaga sila lahat nagbabantay. Nangyari lang na nung nagamit yung mga sundalo sa politics, nagkanda leche-leche na mga sangkay. Tapos, yung mga sundalo, pinaalis po doon. Kaya pagka 1995, nagulat na lang po sila. Ang dami nang may naka-occupy, especially Vietnam. Ang dami pong nakuha ng Vietnam. Kasi, yung area na yan, para po siyang squatter. Kung sino po yung maunang mag-occupy, sa kanila na yun. Ganun po yun. Pero yung West Philippines, si mga sangkay, yun na nga, tayo tayo na yung pinaglalaban na natin yun, na atin ang, kumbaga,
itong part na to, itong West Philippine Sea. At saka, pinanalo na po natin yan, mga sangkay. 'Di ba? Nai-award na nga po eh. Talagang ewan ko ba dito kaila Marcoleta. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ito nga, kinalat po ito ng ABS-CBN. Lalo pong kinalat, halatang may galit po, mga sangkay, kasi si Marcoleta yung isa po sa nagpasara sa ABS eh. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.